famous na verses siguro sa sa Bible na kumbaga ito yung tinatawag na nutshell nutshell ng Bible, na ito na yung parang summary ng Bible sa buong Christian, na kapag hindi mo alam ang John 3:16, isang malaking question sa buhay ng Kristiyano. Amen? Siguro sabay-sabay na lang tayo. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dito, anong klaseng pagmamahal ang binibigay ng sinasabi dito ng Lord? Kung kung i-apply natin sa buhay natin, kung tayo mga magulang, di ba, may mga anak tayo, minsan parang nagsasacrifice tayo for the sake of sa mga anak natin, yung sa mahal sa buhay natin. Yung dati nga, hindi pa tayo Kristiyano dahil mahal natin yung kaibigan natin, best friend. Minsan binibili pa natin yung away nila. Pero dito sa John 3:16 na to, ang binigay ng Lord ay yung bugtong na anak niya, yung kaisa-isang anak niya na pinakamamahal niya. Amen? Tapos yung sinasabi pa dito na paano dinemonstrate ng Lord ang pagmamahal niya. Yun nga, binigay niya yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ, na instead na tayong mga tao na makasalanan, tayo ang naipako sa krus, naghirap, binigay niya pa yung sarili niyang anak na libre. Kaya lang meron tayong in return dito. Kailangan maniwala lang tayo. Yung nakalagay dito, whoever believes in Him ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Kapag hindi ka pala naniwala, hindi ka rin maliligtas. Kailangan maniwala ka muna, kasi sa pagiging Kristiyano, believe first, then you will see. Nung hindi pa tayo Kristiyano, to see is to believe. Kaya napakabait talaga ng Panginoon. Doon sa anong pagmamahal na ang binabanggit dito ng Lord, yung tinatawag na agape love. Ano ba yung agape love? Yung ba yung katulad sinabi ko kanina, yung pagmamahal ba na yung magkapatid, yung mag-asawa? Yung agape love ay yung ito yung agape love, yung basahin ko na lang muna. Love is translated from the Greek word agape, which describe as a love in the spiritual. Yung agape love na sinasabi dito, yung unique, hindi yung love na yung emotional lang. Yung katulad sabi mo, maski yung buhay mo ibibigay mo para sa isang kaibigan o isang pagmamahal lang nang walang kapalit. Kaya dapat tayo ay maniwala lang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang binibigay ng Lord sa atin, yung agape love na tinatawag. At saka yung sinasabi rin kanina, yung kung babasahin natin yung sa John 10:10, that the thief comes only to steal and destroy. And I, Jesus, have come that they may have life and have to the full. Ano bang ibig sabihin nito? Katulad na bangkit kayo ng pastor, i-replay ko lang, yung mga magnanakaw dumating dito upang manira lang, pumatay, at manggulo ng buhay. Pero si Jesus pinadala sa atin para iligtas tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, yung kompletong-kompleto. Ang ano lang natin susunod lang po tayo. Amen? Amen. At dito sa may tinatawag na spiritual death. Ano ba yung spiritual death din? Yung spiritual death na sinasabi, kung yung panahon pa ni Eva at Adan sa Genesis, yung nagkasala si Adan, na sabi ng Diyos, pag kinain mo to Adan, itong prutas na to, mamatay ka, sabi ng gano'n. Sinabihan siya ng Lord, pero ang nangyari, ginagawa pa rin nila yon. Yung time na yon, ang nangyari sa kanila yung physical death, kumbaga nalayo sila sa Lord. Pero sa mind ng Lord, meron pa siyang binibigay na ibang klaseng punishment, yung tinatawag na spiritual death. Ano ba yung spiritual death? Yung sa Genesis pa rin ng Genesis 2:17, yung tinatawag sila ng Lord si Eva at Adan, tapos nahiya sila at nagtatago na sila.
yung doon na nawala yung fellowship nila sa Lord. Yun yung tinatawag na spiritual death. Amen. Actually is maiksi lang ito. Itong anong ko eh. Tapos na tayo Hindi kasi natin Pwede mo na ma-conclude siya kung wala na asin, pwede mo na siyang i-conclude. Bali ang ano lang dito, ang ibig sabihin dito yung ang pagmamahal ng Lord dito ay unconditional, na unique at charity, na hindi katulad ng sa tulad nating tao, pag nagmahal tayo, naghihintay tayo ng kapalit. Amen? Amen. Ayun po. Tapos na ako, 15 minutes. Ayan. Ubas lang si Pastor eh. Wala si Pastor. Ayun, kasi tayo manalangin. Oo.